Kumusta mga ka-agri? Welcome sa panibagong episode ng Kaalaman sa Pag-aagrikultura. Sa episode na ito, tayo ay gagawa ng epektibong paraan ng pamatay at pagtaboy ng mga peste gamit lamang ang mga ingredients o materyales na pwedeng makita sa ating mga tahanan. Kung sa palagay mo ay very informative ang video na ito, don't forget to activate the like button and share this video para makatulong sa iba. Isa sa mga challenges na kinakaharap ng mga farmers sa kasalukuyan ay ang mga pesteng sumisira sa mga pananim. Ngayon, gagawa tayo ng simpleng paraan ng paggawa ng insecticides na mabisang pamuksa at manlaban sa mga insektong sumisira sa mga pananim. So dito, mangangailangan lang tayo ng sabon o dishwashing liquid, vegetable oil, sibuyas, bawang, sili, tapos optional lang po ang paggamit ng baking soda, tapos 1 litrong tubig. Meron tayong dalawang uri ng mga insekto, the soft-bodied insects and the hard-shelled insects. Ang soft-bodied insects tulad ng aphids ay ang mga insektong malalambot. Samantala, ang mga hard-shelled insects naman tulad ng mga beetles and bugs ay ang mga insektong medyo matitigas. Sa gagawin nating insecticides, kaya nitong puksain ang mga soft-bodied insects. Samantala, ang mga hard-shelled insects naman ay hindi siya 100% napupuksa, ngunit kayang-kaya nito maitaboy gamit ang mga ingredients na ating gagamitin. Ito pong vegetable oil, nakakatulong siya bilang sticker. Mas didikit po yung mixture doon sa dahon, kaya tumatagal po yung effectivity ng ating ini-spray. Then itong vegetable oil ay tumutulong din siya para i-coat yung mga insects, yung mga itlog, tapos masusuffocate po siya at mamamatay. So ito po ang function ng vegetable oil. Kung wala po kayo makuhang vegetable oil, I think yung cooking oil pwede rin gamitin. Pwede siyang i-substitute doon sa vegetable oil. Next ingredients ay ang dishwashing liquid. Ang function nito ay siya po ang kakain doon sa exoskeletal ng mga insects, lalo doon sa mga soft-bodied insects. So, kaya hindi po makakasurvive yung mga aphids at mga malalambot na mga insekto. Ang sibuyas at bawang naman ay based po sa study. Itong dalawang ito ay nakakatulong siya para itaboy yung mga insekto. Kasi yung kanilang scent, yung mga amoy nila, amoy ng sibuyas at bawang, siya po ang nagre-repel para paalisin yung mga insekto. Ito namang sili ay nakakatulong siya para itaboy din ang mga insekto. Dahil meron siyang scent na masakit sa ilong. Tapos yung kanyang init nakakatulong din para maitaboy ang mga insekto. Pwedeng mamatay ang mga insekto dahil sa init ng sili. Mas maganda po na makagamit po tayo ng siling labuyo, yung mas maanghang. Yan po kasi ay isang Taiwan chili. Although maanghang siya, pero mas maanghang pa rin po yung siling labuyo, yung native, mas maganda gamitin. Huwag po tayong gagamit ng mga siling haba at bell pepper. Hindi kasi yun ganun kaanghang. Then, ito pong baking soda, ito po ay sodium bicarbonate. Ito po ay optional lang. Kung meron kayong baking soda sa inyong bahay, pwede nyo siyang gamitin. Kung wala naman, okay lang. Itong baking soda, tumutulong ito para kainin yung exoskeletal. Pangpatay din siya ng mga soft-bodied insects. Yung last na ingredient natin ay 1 litrong tubig. So ito po ang gagamitin natin para sa ating pang-spray. So paghahaluin lang natin ito at i-blender tapos ilalagay natin sa 1 litrong tubig. Then, ready to use na siya. Okay, so let's start. Paghahaluin lang po natin yung mga ingredients dito sa ating blender. So, unahin natin yung mantika, 1 kutsara, tapos yung ating sili, tapos yung ating sibuyas, bawang. Huwag na po natin alisin yung kanyang balat. Tapos 1 kutsarang dishwashing liquid at ang ating baking soda na optional. Tapos, lagyan natin ng konting tubig bago i-blender. So, ilagay na natin doon sa 1 litro ng tubig. So, ito na po ang gagamitin natin na pang-spray sa ating mga halaman. So, bago natin siya ilagay sa ating mga sprayer, kailangan i-spray natin siya. Salain natin para hindi bumara yung mga solid materials doon sa ating sprayer. Ang oras po ng pag-i-spray ay early in the morning or late in the afternoon. Pero para sa akin, mas mainam na mag-spray sa hapon. Yung hindi direkta na aarawan yung ating mga pananim. Sa frequency naman, once a week or once every 2 weeks tayo dapat mag-spray ng ganitong klaseng mixture. Kung sa palagay ninyo ay very informative ang video na ito,
Don't forget to cultivate the like button and share this video for more agri videos at para makatulong tayo sa iba. This is Sir Jet, at your service.